ba kayo na ang dating nangangarap lang na magkaroon ng business ay kumikita na ngayon ng 100 to 150k a month? Siya si Sir Aaron. Fourth year high school pa lamang ay nagtitinda na siya online at ngayon ay isa na sa may-ari ng patok at affordable para sa mga estudyante, ang Dakal. Bakit niyo po naisipang gaya yung business niyo? Naisip namin mag-business ng ganito kasi syempre maraming sa school. Maraming school na nakapalibot dito. Sa ngayon, parang childhood dream na magkaroon ng ganitong business. Ilan pong capital yung ginamit ng pagkano? Like ano lang, yung lahat. Opo, nung nagsimula po kayo, Dito sa business lang na gano'n. Almost 1 million. Naging capital dito. yung annual income po, kamusta? Yung annual income hindi pa siya computed kasi wala pa kami halos 1 year. Pero sa isang buwan, umabot siguro ng mga 100 to 100. Pero hindi siya gross. Ay, hindi siya malinis. Like, kasama na doon lahat. Pati yung for the expenses. Paano po niya yung expenses na pati po yung savings? Medyo challenging sa expenses sa savings kasi like hindi naman every month parehas yung nakukuha naming income dito. Tapos may mga kailangan din kami prepare para sa electricity, sa water, saka sa susunod naming stocks for the next month. Bakit ko kayo nag-start? May ibang po kayo business? Yes. Dati employee ako sa corporate. Tapos, sa government ko na pala din, corporate. And then, naging business ko nun is online instruments. Until now, yun pa rin yung business ko. Paano niyo po minarket? Hindi po ba kayo nag-social media marketing o namigay ng mga flyers? O dahil lang talaga rito, kaya parang lumago ito? Ito kasi yung pwesto namin, hindi na masyado din kailangan ng mga marketing strategy. Pero nung una, syempre, like yan, active pa rin kami sa social media. Everyday nag-upload kami ng mga photos para din sa algorithm ng Facebook. Para din syempre visible din sa mga tao na taga dito. And then, meron din kaming marketing ng flyers. Pero yung advantage kasi yung lugar namin, kita sa agad, like kunyari, mamasahe ka lang, agad ka. So, hindi na masyadong kaming nahirapan mag-effort for everyday na pagmamarket. Nasabi niyo nga po kanina na bago lang po itong business na ito. May financial struggle po ba kayong na-experience? Sa financial struggle kasama talaga yun. Nangyari yung mga nag-umpisa ng business talaga. Minsan nga sa social media makikita mo parang ang bilis nag-success agad. Diba? Nag-succeed agad yung mga business. Pero in reality, talagang sa umpisa, mas madami yung struggle kaysa sa blessing. So, may mga blessing na matatanggap ka, pero mas madami pa rin talaga yung struggle. Yun yung makakapagpagaling ng strategy nyo, marketing strategy. Mga challenges na, syempre bago to i-start, alam na namin yun, na merong mga ganun na mangyayari. Ano naman po? Ilang years na po kayo nandito sa ganitong field? Sa ganitong field, wala akong 1 year. Pero yung sa ibang business ko, medyo matagal mo. Business field? Business field? Siguro, almost 10 years na nagtitinda ako online. Simula pang high school, 4th year high school pa lang ako, nagtitinda na ako online. Kung ano lang yung matinda. Dati nga, wala pang Facebook marketplace, wala pang mga gano'n. Sulit.com pa lang ako, let's tinda na ako. Paano po kayo nagsimula nun? Online shopping po talaga? Oo, mga second hand items. Paano po nyo na-hook yung mga customer nyo para bumalik-balik? Kasi po hindi lang naman po ito nag-exist. Meron din pong ibang mga business na coffee shops. Paano nyo po sila na-attract o nagkakaroon kayo ng relationship sa ibang customer? Siyempre, unang-una kailangan pagdating pagpasok pa lang nila, welcome to the experience.
And then, the next, syempre yung pinaka number one talaga doon na, ano, na pinaka makakapag-pauk sa kanila bumalik. Affordable yung price namin dito. 39.49 lang para sa mga estudyante talaga. Syempre, hindi naman nakakompromise yung lasa. Kumbaga, nasa standard pa rin yung lasa namin, pero yun, mura siya. How do you set prices and manage cash flow? Nag-set kami ng prices depende dun sa kung magkano yung ano eh. Yung puhunan, yung pine-prepare namin na ano na pera para sa susunod namin na ano na actually ngayon dapat nag-adjust na kami ng ano ng presyo dahil tumaas yung stocks, yung puhunan namin yung presyo. So ayun. Pero di pa rin namin siya ina-adjust. Ano po yung yung future plan niyo po sa pagpapalaki po ng business? Ayun. Siguro mga 4 months pa lang ito natatayo. Meron na din ako nasa plano na sa leader. So, eto expansion nito syempre. And then, asking din kami dito sa may-ari nitong lupa na to kung gusto nila i-sell yung lupa. Kasi kapag sinell nila to, babalak namin magkaroon ng up and down dito. Medyo maliit kasi siya as of now. And then, magtayo din kami ng mga iba pang ganito na walang dining. Iba pang mga schools in a near future. May naramdaman po kayo na financial challenges. At saka paano niyo po na-overcome? Actually, hindi mo siya ma-overcome eh. Dapat lang mag-go with the flow ka lang sa strategy. Nasanay ka na lang din sa nasanay ka na lang din mag-cope up sa situation. Last question po ano po yung mabibigay niyo po na tips sa mga student po na gusto pong mag-start ng business? Okay. Magandang tanong yan. Kapag gusto niyo mag-start ng business, dapat consistent kayo. Kasi yung pag-business, hindi lagi may benta. Dapat consistent ka kahit parang walang nangyayari. Kahit parang walang magandang end goal. Walang positive na mangyayari sa future. Pero dahil positive yung mind mo, handa ka sa negative na mangyayari. Dapat consistent ka. Marami ka ding contacts. Friendly ka. Maayos ka kausap. Mga ganun. Business ba yung course mo? KPI. Okay. Ayun. Siguro gusto nyo din mag-business sa akin. Yun nga yung mali sa atin dati kapag like ako nung bata ako, pagka-graduate ko, gusto ng magulang ko maging empleyado ako. Nung naging empleyado ako, hindi ko din nakita yung sarili ko eh. Nakita ko yung sarili ko sa pag-business. Ayun. Kapag nakita mo na yung gusto mo, niche yung tawagin. Kapag nakita mo yung niche mo, ito ka komportable, yung gusto mo yung market, consistency. So, bottom talaga yung pag-business. So, huwag ka masyado mabilis mag-isip na, success na ako agad nito, makakabenta na ako agad nito. Dapat positive ka pero huwag mong itayin yung ganung mangyayari. Wag lang ayun yung i-goal mo. Ang i-goal mo lang is maka-step forward lang. Unti-unti. May question pa po ako. Sige. Bakit po naisip niyo yung Dakal? Okay. Yung pangalan. Opo. Yung coffee kasi, yun yung pinarranchise namin. Tapos yung dapat pagka nag-franchise ka sa coffee dati, coffee lang talaga yung name mo. Pero ngayon meron silang ibang parang ino-offer sa mga mag-aano sa kanila, magpa-franchise. Pwede ka ngayon magbayad ng another 8,000 para magkaroon ka ng rebrand or name. So you should, kasi matagal na din ng mga business partner. Matagal na din nila na-isip yung name na. Dapat kayo dito sa coffee shop. Dapat sa restaurant ito, una namin
Yung una namin yung pinaplano. Pero, ito yung naano, so, dito na lang namin nilagay yung pangalan. Hindi lang po pala kayo pag-isang nag-act. Oo, hindi lang ako nag-picture. Yung wife ko, tapos yung dalawa namin, pinsan na nasa isang bansa. USA. Paano niyo po na-achieve yung achievement niyo na yan? Ayun, kung tulad siya sabi ko sa inyo, consistency. 100. Masipag kami mag-post eh. Kahit wala mag-likes. Diba? Pag nag-start ka kasi ng business, gusto mo, kailangan susuporta yung mga kaibigan ko. Dapat wala sa isip ka. Dapat kahit ikaw, kaya mong i-encourage yung sarili mo na maging consistent. Ayun, consistency yan. Kung bakit kami mayroong award na social media superstar. Kahit po ganito lang yung environment, yung lugar niyo, ang gaganda. Kayo lang po ba nakaisip nito o may iba pang... Actually, yung sa design nito, pagka lalaki kasi wala masyadong pag-awa, hindi masyado sa design. Yung mga babae, yung business partner namin talaga nag-isip ng mga concept nitong... And then, syempre, bayad din kami sa, alimutan ko yung tawag dun yung nagde-design ng interior designer. Yun, nagbayad din kami dito. Tapos, pinahita sa amin, ganito yung Yun lang po, maraming po salamat. Thank you. Ang ilang mga rason sa pagpunta dito ay ang patuloy ng pag-upload sa social media page at pagbibigay ng flyers sa mga tao. Malitan sa pagtitinag siya ay pinasok din sa era ng pagbibenta ng mga instruments online. Marami mga struggles na nararanasan si Sir Aaron at isa dito ang financial struggle na ayon sa kanya ay hindi nawawala sa business page kaya dapat ay go dito po ka lang. At ito ay kanilang nalampasan at patuloy na umunlad hanggang ngayon. Kaya napakahalaga talaga dapat na utak mo sa business na gusto mo. Dahil kahit na namang problema ang mararanasan mo, kahit na sa tingin mo ay wala nang nangyayari, alam mo na malalampasan mo ito. Patuloy lang maging positibo dahil baka malay mo, ikaw na ang susunod na maging isang milyonaryo. Talaga, pupapalin nyo.